Okay, shalom mga VFCians. Maraming nagtatanong sa inyo kung paano ko ginawa ito. Okay, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa. Sana masundan nyo. Tagalog lang ipagsasalita ko kasi hindi ako marunong mag-English. Okay, start na po tayo. Okay, ang gagawin po natin ngayon, ito yung nasa labas, saka ito yung nandun sa loob. Instead na yung picture ko. Okay, so ito, gagamit tayo ng lasso tool. Ayan. Tapos, imagine lang natin kung saan yung part na makikita itong bag. Kasi yan yung parang pinaka-importante dyan yung makikita siya dyan. So, ang gagawin natin, siguro dito, naguguhit lang tayo. Yan, ulitin natin. Guguhit lang tayo ng ganito. Tapos sa labas para makagawa tayo ng selection. Yan. Tapos click Ctrl J para makagawa tayo nito. Ctrl J. Tapos gawa tayo ng isa pa. Mga dito siguro. Dito naman sa baba para makita yung bag. Yan. Mali na naman. Ulitin lang. Dapat sa labas pala yun. Okay. Yan sa labas. Tawag lang natin. At Ctrl J ulit. Ctrl J. Ano? Dapat pala naka-select ito. Kasi dyan tayo kukuha. Ctrl J. So, nagkaroon tayo ng isa sa baba, saka isa sa ilalim. Ngayon, bitbitin natin yung background natin. Move tool. Then, bitin natin. Okay, dito. Dapat nasa ilalim siya. Dalawa. So, medyo hanapin lang natin yung magandang pwesto. Yan. Lagay ko, okay na yan. Yan. Ngayon, itong dalawang ito, kailangan nating i-merge. Ito. So, ayan. Kailangan natin siyang i-merge. So, i-highlight lang natin dalawa. Then, right-click, merge. Merge layers. So, iisang layer na lang siya. Ngayon, Ctrl J to duplicate. Then, Ctrl click sa loob nito para ma-select. Then, Alt backspace. Control backspace pa pala kasi white pala yung kailangan natin kasi parang na papel. Parang papel siya. So, Ctrl D to deselect. Then, ilagay natin sa ilalim. So, yung paper nandun sa ilalim. Ay, yung white nandun sa ilalim. Gagawa tayo ng parang napunit na papel. So, ito, duplicate lang natin. Ctrl J. So, dalawang layer na tong white kasi isa dun sa taas saka isa dun sa baba. Bakit dalawang layer? Ngayon, itong layer 1 copy i-move natin pataas. Kita nyo? Para yung parang napunit na papel ang effect. Yan. Yan. Tapos, ganoon din ang gagawin natin sa layer 2 copy. Layer 1 copy. Ibaba naman natin ngayon. Yan. So, yung effect niya, parang napunit siya na papel. Parang napunit na picture. Ngayon, okay na siya.
i-merge lang natin yung itong layer 1 hanggang layer 1 copy. Merge lang natin yan. So, iisa na lang yan. Ngayon, yung ano naman, yung shadow niya naman, ang gawin natin. Ngayon, Ctrl J. Then, i-click natin dito para ma-select. Then, black yung ano, yung foreground natin. So, Alt, backspace para maging black. Then, Ctrl D to deselect. Then, Ctrl J para ma-duplicate. Kasi, gaya ng ginawa natin kanina sa puti, kailangan isa sa taas, isa sa baba. Yan, dalhin natin sa taas to. Yan, nandun sa ilalim yung ano, yung gagawin natin shadow. Ang gagawin lang natin, move natin pababa. Ganyan. Then, dito. Isa naman. Yan. Then, filter. I-blur natin para magbukang shadow siya. Gaussian blur. Yan. Tapos, mga around 35. Yan. 35. Ganon din yung gagawin natin dun sa isa. Filter, blur, Gaussian blur, 35. Okay, so yun na. Meron na siyang shadow effect. And i-merge natin ulit ito. Magiging isang layer lang. Ngayon, gagawin na ngayon natin yung butas kung saan natin nilalagay yung sintas. Kuha tayo ng elliptical marquee tool. Yan, kung wala yan, i-right click nyo lang, elliptical marquee tool. Then, press shift para perfect circle siya. Ganyan lang. Pero gawa tayo ng new layer pala. Yan. New layer. Tapos, kuha tayo ng tawag dito, gradient tool. Pero yung piliin nyo, yung bilog yung sa pangalawa. Then, from center, out, para ganyan. Check nyo na lang. Ganyan siguro. Hindi maganda yung pagkakabilog. Kensby! Then, kunin natin yung erase tool. Tatawag na ako ni lolo ko. Erase tool, erase natin yung sa gitna para magkaroon siya ng butas. Yan. Na natin i-center para mas magandang tingnan. Yan. Kaya siguro. Ngayon, double click natin dito sa layer 4. Bevel emboss, and then depth is size. Yan, para kawan siya ng depth. Yan lang, hindi nakasentro yata. Yan, okay na yan. Ngayon, ang gawin natin, kailangan natin ng mga 10 siguro or 12. Tingnan lang natin kung ano. Para maulit yan, para hindi na tayo gagawa ng ulit ganun. Habang nandito tayo, press mo lang ang Alt tapos yung Move tool. By pressing Alt, pwede mo siyang i-drag para ma-duplicate. Then, bitawan. Drag mo ulit. Then bitawan hanggang sa malagyan mo lahat ng gusto mong lagyan.
Isa dito. Isa dito. Isa dito. Isa yan. Yan. Isa pa siguro dito. Yan. So, meron na tayong bawat nagawa natin na ganyan, may kanya-kanyang layer na siya. Gawin natin, i-merge natin siya from top hanggang doon sa unang layer ng butas. I-merge natin by pressing shift para ma-highlight lahat. Then, right click, merge layers para maging isang layer na lang siya. Ngayon, para mas realistic, lagyan talaga natin ng butas pati ito background. Lagyan natin siya ng butas by pressing control click. Kakaroon siya ng selection dyan sa natin, sa metal. Ngayon, select inverse para ang selection niyan sa labas. Then kunin natin, i-click natin itong layer 1, which is itong background, ito na punit. Then erase tool. Then i-erase lang natin doon sa loob ng circle. Kailangan lang talaga sablanot para maging maganda yung kalabasan. Sablanot, pasensya. Yan, karoon na siya ng butas. Then Ctrl D to deselect. Yan, meron na siyang butas. Yan, kailangan natin yung cintas ngayon. Yung cintas, kailangan natin ng brush tool. Then mga size na depende sa mga butas. Sa butas, i-ano nyo na lang kung ano yung size ng butas, yun na rin ang size ng pen tool nyo. Yan. Ngayon, kailangan white. Shortcut nya, by pressing D. Yeah. X pala, X para magpalit. Mali. Okay. Yan, tuloy. I-click natin dito by pressing shift kasi guguhitan natin. Teka, kailangan pala natin ng isang layer sa ibabaw ng mga metal. Layer. Tapos by pressing shift, then shift dito, click dito para maging straight siya, maging straight line. Tapos dito po ulit, Ctrl Z, click natin dito, then press shift, click dito para maging straight line. Yan, susunod naman, click, pressing shift, click, pressing shift, click, pressing shift, click, pressing shift, click. Yan. Tapos dito iguhit nyo na lang na parang sobra niya. Yan. Tapos ngayon gagawa naman tayo ng doon naman sa ilalim. New layer naman tayo. Yan. Imagine na lang natin. Click, ganun pa rin. Click, pressing shift, click. Pero dapat dalhin natin sa ilalim ng itong background natin, itong napunit.
para nandun siya sa ilalim. Nandun siya sa ilalim. Ulit-ulitin lang natin. Click muna, then shift. Click shift. Then click. Ganun lang, para maging straight. Click muna natin dito, then click shift, then click dito. Ulit-ulitin lang natin. Ulit-ulitin lang natin. Ulit-ulitin lang natin, okay? Okay, clicking here. This is last. Okay. So, dito, parang dito lumabas. Lagyan naman natin ng sobra doon. Ganun. Para may sobra yung tali. Effect ba? Ayan. Kailangan nating ilagyan ng emboss para magmukhang bilog siya. Size 100. Hindi, siguro hindi. 100 lang. 100. Tapos so soft natin. Sige, 16 na lang. Ayan.